Nagsa-sunblock ang mga person. Saan na naman kaya ang punta ng mga ito? Sa ngayon ay kanya-kanya muna tayong lagay ng sunblock at hindi ko na sila pinahiran dito. Nilagyan ko na lang sila sa kanilang mga kamay at sila na yung nagpahid sa kanilang mga muka. Ginagawa naming salamin yung camera ng cellphone para makita namin kung pantay o wala na bang bakit-bakit dun sa mukha namin gawa ng sunblock. Pero sadyang nag-video talaga ako nung time na to. I-upload ko to kasi sa isang social media account ko dahil nag-a-affiliate ako dun sa social media account ko na yun. Kaso inan-install ko pala dito sa cellphone ko na to na ginagamit yung ina-affiliatean ko na yun. Nung i-install ko na yung mismong application na yun ay hindi ko na ma-install dahil full memory na yung cellphone ko. Kaya kailangan ko talagang magbawas ng mga application, videos, and pictures dito sa aking cellphone. May mga bitbit na naman tayo. Saan na naman ba ang punta natin? Outfit check muna sa ating bunso Yumi. At tinawag ko rin si Kuya Yuri. Outfit check. So, alam nyo na siguro kung saan tayo pupunta. Aba, ang kapal ng mukha nito nag-outfit check din, no? Gusto din daw ng nanay kong mag-outfit check. Kaya binidyohan ko na din siya. On the way na tayo sa aming pupuntahan. Naka-Google Map kami dahil hindi namin alam yung lugar na ito. Pero ito ay private resort. At ito yung pool na makikita nyo. Napakaganda ng pool at may pailaw-ilaw pa lalo na sa gabi. Punta naman tayo dito sa mga rooms na meron sila. Ito yung unang room, may aircon dito at dalawang bed at meron ding private na CR. Dito naman sa pangalawang room, may 3 bed at naka-electric fan lang with CR na din. At yung pinaka-pangatlong room ay hindi ko na napasok dahil may doggy sa loob, hindi ako makapasok. Nag-night swimming kami dito at sa side ng asawa ko to, sa side ng mother side ng asawa ko, yung biyanan kong babae, halos lahat ng kapatid niya ay kasama at halos lahat din ng pamangkin na nandito sa Pilipinas ay kasama. Pati na rin yung mga apo-apo ay mga kasama, yung mga kids na nakikita nyo dyan ay karamihan dyan ay mga apo. Kahit maginaw dahil nga night swimming ay ayaw talaga nilang mag-ahuna. Nag-e-enjoy talaga sila at sama-sama yung magpipinsan. Kita naman sa video na nag-e-enjoy talaga sila at naglalaro pa. Kahit karamihan ng maliliit na bata ay hindi abot yung pool pero enjoy na enjoy talaga sila. Nagsalbabida na lang yung maliliit para makalangoy din sa medyo malalim. Ito naman ang pinakamaliit or pinakabunso sa kanila. Enjoy na enjoy din mag-floating dito kasama ang kanyang mami. Bale, 3 yung pool dito. Ito yung pinakamababaw at ito naman yung malalim at ito naman yung sumunod na mababaw. Pinaahon ko din sila agad at nang makapagpahinga at kinabukasan pwede namang mag-swimming. Ito na nga yung kinabukasan. Maagang nagising ang aking bunso at gusto na daw niyang mag-swimming. Siya na ang pinakuha ko ng suot niya kagabi at iyon ulit yung isusuot niya. Ang sabi pa nga sa akin, mami, basa. Pagpasok namin sa room ay naka-aircon. Nung isusuot na niya, mami, ang lamig. Basa yung suot ko. No choice kami, kailangan sa loob ng CR siya magpalit. Eto na nga, hadaling-hadali pang lumabas para pumunta sa swimming pool. Iniwanan ako at nagtatakbo. Tinatawag ko lang siya para magmabagal. Medyo nabubulol na naman tayo. Pagpasensyahan nyo na at makalog yung camera. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganto yung cellphone ko. Dati naman hindi ganto yung cellphone ko na pag naglalakad ay hindi naman makalog. Nakakain na muna sila ng agahan bago pinalusong yung mga bata at hindi pwedeng lumusong ng swimming pool hanggat hindi kumakain ng agahan. Hindi na lang ako nakapag-video dun sa kinain naming agahan. Hindi na rin ako nakapag-video sa mga pagkain at sa buong pamilya. Nahihiya kasi kung
magtanong kung pwede ko ba silang isama sa mga vlog na ginagawa ko. May mga tao kasing ayaw na sinasama sila sa mga video. May pamilya kasi akong ganon at sinasabihan pa ko na bakit ko daw sila binivideohan. Kaya mula noon nahiya na akong mag-video kahit sarili kong pamilya o pamilya ng asawa ko. Nung sinabihan kasi niya ako na bakit ko daw siya binivideohan ay dinuro pa niya ako. Kaya mula noon ay hindi ko na siya sinasama sa mga video ko kahit na magkaroon kami ng gathering. Mahirap na baka maduro na naman ako o may magsabi sa akin hindi maganda kaya hindi na ako nagvi-video basta-basta. At pag sinabi na lang sa akin na, hindi ka ba magbablog? Saka na lang ako magbablog dahil sila mismo yung nagsasabi sa akin kung magbablog daw ba or tinatanong nila ako. Dati kasi lahat ng kibot namin ay vinivideohan ko, hindi ko lang na-edit basta-basta at sobrang napupuno talaga yung aking memory ng cellphone dahil lahat ba naman ng kibot namin ay vinivideohan ko. So simula nung dinuro niya ako at sinabihan niya ako ng bakit ko siya binivideohan ay naglimit na ako ng pag-video ng nangyayari sa buhay ko at sa buhay ng mga kasama namin. Di baling mga bata na lang yung sinasama ko, mga pamangkin ng asawa ko, mga pinsan ko, pero yung ibang tito at tita ko ay game naman sa mga video ko. Mabalik tayo dito sa aming swimming. Nung pumunta kami dito nung gabi ay hindi namin kasama yung asawa ko dahil may biyahe siya noon at nung umuwi siya ay umaga na. Nagsabay-sabay kami ng agahan kaya ngayon ay kasama na namin siya sa mga video. Nung gabi kasi ay wala talaga siya dun sa video. Hindi natin napapansin dahil medyo madilim yung video dahil gabi yun. Nagpahatid lang kami sa nanay at tatay ko. Medyo malapit din kasi sila dun sa location na yon kaya dun na kami nagstay sa bahay nila at hinatid nila kami nung gabi na yon. Kaya nga kasama siya sa outfit check kasi isasama namin siya dun sa mismong private resort at ihahatid nila kami. May isang video na naka-landscape kaya ginawa ko yung landscape ay pinortrait ko pero sinama ko pa rin yung naka-landscape na video. Dito ay hingal na yung asawa ko dahil sa sobrang kaharutan niya, nilulunod niya at binubuhat niya yung anak ko na si Kuya Yuri.